habang ang Estados Unidos at ang USSR ay tumutuon sa pangangalugad sa kalawakan sa panahon ng dakilang karera sa kalawakan noong 1960s, ang mga Amerikano at Soviet ay nag-aagawan din para sa pangingibabaw ng ibang uri. Ang isa sa gitna ng Earth o hindi bababa sa mas malapit dito hanggat maaari. Nagresulta ito sa pinakamalalim na butas sa mundo. Noong 1958, inilunsad ng mga Amerikano ang proyektong Mohole, isang planong kumuha ng sample mula sa mantle ng Earth sa pamamagitan ng pagbabarena sa ilalim na karagatan sa Guadalupe Island, Mexico. Gamit ang mga pondo mula sa National Science Foundation, nagdirill sila na 601 talampakan sa ilalim ng dagat bago ang proyekto ay tinigil noong 1966 ng US House of Representatives. Noong 1970, inilunsad ng mga Soviet ang kanilang pagtatangka na mag-drill sa Earth sa Murmansk, Russia, sa labas lamang ng hangganan ng Norwegian malapit sa Bering Sea. Kilala ito bilang Kola Super Deep Borehole at ito ay mas matagumpay at tumagos ng mas malalim sa Earth at nangongolekta ng mga sample na nagpapamangha pa rin sa mga siyentipiko ngayon. Bakit tumukay ng napakalalim sa Earth? Upang matugunan ang mga pangunahing pang-agam at pangangailangan na maaring magbigay ng tanong sa ilan sa pinakamalaking misteryo na agam tungkol sa ating planeta, sabi ni Dr. Ulrich Harms. At habang ang Kola Super Deep Borehole ay hindi kailanman umabot sa Earth crush, nanatili itong pinakamalalim na butas na nahupay. Ang Kola Super Deep Borehole sa Russia ay ang pinakamalalim na nabutas sa mundo. Ito ay may malalim kaysa sa Mariana Trench at mas malalim sa taas ng Mount Everest. Nakatago sa isang inabandonahang drill site sa gitna ng nabubulok na kahoy at mga piraso ng scrap metal, ay nakapatong ang isang maliit, hindi nakalang, mabigat na takip ng butas sa papanatili na nakalagay sa lugar na may 100 malalaking bolts na kinakalawang. Ang Kola Super Deep Borehole ay may lalim ng humigit kumulang 40,230 talampakan o 7.6 milya sa ibabaw ng Earth. Para sa pananaw, ang lalim ng butas ay ang taas ng Mount Everest at Mount Fuji na nakalagay sa ibabaw ng isa't isa. Mas malalim din ito kaysa sa pinakamalalim na punto na karagatan, ang Mariana Trench, na matatagpuan sa karagatang Pasipiko sa lalim na 36,201 talampakan sa ibaba ng antas ng dagat. Para sa pananaw, ang pinakalabas na layer ng Earth, ang lupang kinakatayuan natin na tinatawag na continental crust, ay umigit kumulang 25 milya ang kapal. Ang susunod na layer, ang mantle, ay nagpapatuloy sa isa pang 1,800 milya. Ang panlabas na core ay umabot ng umigit kumulang 1,400 na milya. Bago mabot ang panloob na core ng Earth, isang mainit, siksik, karamihan ay bolang bakal na may radius na humigit kumulang 758 milya. Sa kabuuan, ang Kola ay tumagos lamang sa halos isang aklo ng crush ng Earth at 0.2% ng buong distansya sa gitna ng Earth. Medyo natagalan din mga taon. Sa katunayan, nagsimula ang pagbabarena sa Kola noong Mayo 24, 1970. Ang layunin ay pumunta sa abot na makakaya na inaasahan ng mga siyentipiko noong panahong iyon ng mga 9.3 milya. Noong 1979, sinira ng proyekto ang lahat ng record sa mundo. Para sa mga butas na gawa ng tao, ang lumagpas ito ng humigit kumulang 6 na milya. Noong 1989, ang pagbabarena ay umabot sa lalim na 40,230 talampakan, patayo sa ibaba na ibabaw ng Earth. Ito ang pinakamalalim na puntong naabot. Noon ay tumaas ang temperatura sa balon mula sa inaasahang 212 degrees Fahrenheit hanggang sa 356 degree Fahrenheit. Nagdrill ng malaking butas sa iba't ibang dahilan.
lalo na para sa pagkuha ng mga pagkukunan tulad ng mga fossil fuel at metal. Ang ilang iba pang malalim na limbawa ay kinabibilangan ng 100 taong gulang na minahanan tanso ng Bigham Canyon sa mga bundok malapit sa Salt Lake City. At ang Kimberley Diamond Mine, aka The Big Hole, sa South Africa, isa sa pinakamalaking butas sa mundo na hinukay ng kamay ng tao at walang makinarya. Ang mga butas ay hinukay din sa pangalan ng agham, sabi ni Harms, upang mas maunawaan ang mga bagay tulad ng mga geohazard tulad ng lindol at pagsabog ng bulkan. Georesources tulad ng geothermal heat at enerhiya. Sabi ni Harms, nais naming mabawi ang mga malapit na laraang pisikal, chemical at mechanical na data na ito para sa panimula na maunawaan ang mga prosesong ito ay hindi maaaring pasimplihin sa mga eksperimento sa lab o mga modelo na computer.